ng ating pag-ibig. Ano po masasabi ninyo? But you know, President Erap has been very kind to me. Like Ma'am Sharon Cuneta, they knew me since I was very young. And he was very, they were very kind to me nung bata pa ako. So, be kind because children remember your kindness when they grow old. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bago pa man bumati ang iba, ay nauna na si megastar Sharon Cuneta na kantahan ng happy birthday si Pangulong Duterte. Kuha ang video noong nakaraang linggo nang magsalo ang dalawa sa hapunan sa Malacanang. Sa video ng netizen na si JP Mortel Fartuha, may bitbit pang cake si Cuneta. Kinantahan pa ng megastar ang Pangulo ng OPM ballad na Ikaw. Isipin niyo po, kung ang iboboto niyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Okay? If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kesa sa nakaw ng iba. Make sure sa May 9, do not give your future away. Do not allow our country to be laughed at again by the world. Do not allow another president who does not deserve to lead. On May 9, we will bring back decency to the presidency. The one and only Liza. I just congratulated her. Because napakaganda ng Davao. From the moment I arrived, sabi ko malinis na ito noon. Maganda na lang. Mas maganda. We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. But I've always admired her because she's really been a good mayor. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for Tita Rosie. Thank you for making everyone Palagay niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdidisperse ng informasyon na yon. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Proud po ako doon na lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa sipag, tiyaga at pagod.
At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki yung mga bata. Mahala ang bansa, takot sa Panginoon, mapagmahal sa Panginoon, at magaling po makipagkapwa-tao. Hihingin ko lang po, lalo na sa dami po ng mga nangyayari ngayon na marahil nakakasama ng loob sa ating mga mamamayan, di ba? I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president. My date tonight. Mali your choice, no? Nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinyon po yun ni Miss Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Nang tanungin si Duterte tungkol sa plano sa 2028, puna sa kalagayan ng bansa, ang itinugon ng bise. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Pinalagan niya ng Malacanang. Ng Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Sa pinakahuling survey ng social weather stations, nakakuha si Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero ang Pangulo, negative 3 ang net satisfaction rating. Natanong ang palasyo sa rating ng bise. Kung ang susulubong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag de Castro. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing pagliling lang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Ano po masasabi ninyo? To the future and the world around them. Voices of the people echoing they. Why don't politicians listen? Driving me insane. It's like they're just tuning out their brain. The world's preaching lessons like a gospel in a time. But politicians daydream, living in their own time, their own mind. Maybe it's rebellion or just Ano po masasabi ninyo? brains, who knows?